Hello. Gandang tanghali mga friend. Maglalaba tayo. Nandito po kami ngayon sa bundok. Ang dami ko kasing labahin. Araw-araw kasi dito nagla-ulan. Ngayon medyo kuminit-init na. At gumawa kami ng paraan para yung drum namin magkaroon ng tubig para may pamlaba ako. Kasi kung doon maglalaba sa balon, ang daming lamok. Dito tayo ngayon naglalaba. Samahan niyo ako. Ang dami kong labahin, no? Saka yung labahin natin medyo makutik kasi araw-araw dito umuulan. Maulan. Araw-araw. Sana hindi na uulan mamaya. Para makatulo-tulo itong labahin natin. Para bago kami makababa doon sa baba, mga labahin ko tapos na. Pagbalik dito, tuyo na itong mga ito. Mga kurti-kurtina ko, maitim na. Palit tayo ng kurtina. Laba-laba time. Ang daming labahin. Ha? Hiwak-hiwak gumagawa ng tubo niya. Kasi kapag gabi kasi hindi kami masyado nakagamit ng cellphone kasi dito sa loob ng bahay walang signal. Kapag umuulan wala kaming silungan sa labas. Yan na ginayos niya yung kubo na pinatungan ng aswang. Kayo ba naniniwala din kayo sa aswang, mga friend? Nakakakita na ba kayo ng mga aswang? Siyempre, bundok ito dito. Hindi rin walang aswang dito. At saka marami na din mga tao nakatira kasi dito. Ako hindi pa nga ako nakakita ng aswang. Pero siyempre marami nagsasabi may aswang. Pero yung mukha talaga ng aswang hindi pa natin nakita. Nakita ko lang yan sa panaginip. Panaginip lang, aswang. Naginip ka na hinahabol ka ng aswang. Nanaginip akong awang ko. Punta ako sa kapitbahay. Pintuhan ko kayo sa aswang. May patay kasi sa tabi ng bahay namin na kilamay kami unang gabi. Hindi ko kilala kasi yung mama na pumasok na lalaki. Parang nung gabi ko lang yun siya nakita.
Akalain nyo ba na nung umuwi na ako sa bahay na matulog na naginip akong may aswang? Sarap ng tulog ko. Tapos ginising ako ni Wakiwak kasi umuungol daw ako. Kasi nga sa panaginip ko may nakita akong ibon na lumilipad-lipad sa bintana. Tapos sabi ko, tingnan nyo nga. Sabi ko, may ibon na malaki. Parang walang pumapansin sa akin na pag sabi kong may ibon na malaki. Sabi ko, baka aswang. Naku, lumipad yung ibon. Maya-maya, bumalik. Hindi na siya ibon, tao na. Aswang na. Na lumilipad. Na sumisigaw ako sa panaginip ko eh. Sumisigaw ako ng aswang-aswang. Kaya ginising ako. Umuungol-ungol daw ako. Kasi nga ang aswang. Pinuntahan ako ng aswang. Doon lang ako nakakakita ng aswang sa panaginip. Sa totoong buhay, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Kasi yung mga aswang dito, sabi nilang aswang yung mga tao dito, aswang eh. Hindi naman pangit ang mukha, mga magaganda naman ang mukha. Sabi nila kasi yung aswang, kapag dalaga kang aswang o bata ka, maganda. Magaganda nga ang aswang. Sa personal, magaganda mga mukha nila. Sa gabi lang siguro sila pumapangit. Kapag nangaswang na. Kasi dati may kaklase ako niya na sinasabi nilang aswang. Maganda siya. Maputi siya na babae. Tapos ang ganda, mahaba ang buhok. Itong aswang oh. Oh. Yan ang aswang. Tapos, nung sinabihan ko talaga hindi yun ng mga kaklase ko, alam na yun ang ko. Pero sa akin, ang tingin ko sa kanya at saka pakiramdam ko, may lahi silang aswang. Kasi nung pinuntahan ko sa bahay nila, mga kasamahan ko rin yung mga kaklase ko, pupunta sa bahay nila. Tapos, nung uminom na ako ng tubig, naghingi ako ng asin. Kasi tinatanong nga ako ng mga kaklase ko, bakit pag uminom ka ng tubig, bakit may asin pa? Sabi ko, yan ang gamot ko eh. Hindi ako makakainom ng tubig pag walang asin. Kahit na kunti lang, basta may asin. Kain muna ako ng asin bago uminom ng tubig. Isang kurot lang na asin. Ganyan. Hindi nila alam na yung ginagawa ko, panlaban yun sa aswang. Yan ang turo ng lula ko. Kahit saan ako magpunta, basta may dala akong asin. Lagay sa bulsa. Malay mo may madaanan kang bahay o lugar na may mga aswang. Hindi ka nila pakialaman. Takot sila maglapit sa iyo kasi may dala-dala kang asin. Yan ang ginawa ko rin nung ako'y nag-aaral noon na high school sa Iloilo. Kasi doon maraming
haka-haka na marami aswang. Tsaka ano, talaga naman siguro mga aswang sila. Kasi araw-araw yan, bagong ligo yan pag pumasok sa school. May pulbo na, may pabango pa. Pero bakit ang lansa niya? Malansa. Yan na wala siya masyadong kaibigan ba. Hindi siya masyado pinapansin ng mga kaklase ko. Ako lang ang nag-ano lagi sa kanya. Kasi nga siguro naramdaman din nila pero hindi rin sila nagasabi. Pero ako ramdam ko talaga. Hindi siya masyado kumakain kapag may mga dala-dala kaming asin. Tumatanggi siya pag bigyan mo. Kasi hingi ako ng asin sa kanila. Akalain mong nandoon yung mga kapatid niya, nandoon yung mga tiyahin niya. Magkatabi-tabi lang din yung mga bahay nila. Pero kahit isa sa kanila walang asin. Wala silang asin. Tapos ang sabi na ubusan daw sila ng asin. Imposible yun. Sa daming bahay na yan, naubusan lahat, naubusan ng asin. Doon ka magtaka. Bakit lahat sila walang asin? Hindi na namin pinansin yun para hindi mahalata. Umalis na lang kami magkaklase, pumunta kami sa kabilang bahay uli ng kaklase namin. Pagdating ko naman doon, sigaw kaagad yung kaklase ko sa kapatid niyang bunso, "Oy,